bagan namin, nilalagay din doon ni Kevin doon sa may tinaping or pininis. Kailangan natin magpalitaw ng i-weld din natin yan, tapos bubusan pa natin yung tubular. Mount yung magiging column natin na 10 mm lang to. Ang napiling kulay ni ate sa kanyang group, 22mm, may 25mm. Yun na good morning. Mga boss, meron po tayong bagong project ngayon na gagawin. Dito lang naman po sa may Arayat. Shoutout nga pala kay ate tsaka kay kuya. Bali yung project na gagawin natin mga boss, yung pong previous vlog natin, pinuntahan ko na po ito 2 times na. So yung pinapagawa po nila, pinapalagyan po nila ng bubong yung kanilang rooftop or yung roof deck. Tapos yung problema po kasi doon, naglilik din po yung ano niya, yung kanya roof deck. Alam naman natin yung problema pagka roof deck, talagang hindi maiiwasan yung ganyang bagay na pagtulo or leak. So ang naging option namin ni ate, ilalagyan namin ng bubong, tapos babaklasin po namin yung tiles doon, tapos waterproofing ulit, tapos maglalagay po kami ng isang room sa taas. Ayan. So ayan, nagsasakay din ng mga gamit. Ayan o. Bale yung magagawa doon sa dalawa lang muna sila dahil muna sila excuse me po, babaklas muna. Patapos na rin kasi yung mga project natin. So yung mga tao na ililipat ko doon, baka pagkatapos na sa Tarlac project, yung A-frame na ginagawa natin, patapos na po sila doon. So paunahin muna natin itong mga magigiba doon sa gagawin nating rooftop or bubong sa roof deck. Kadalaga tayo ng scaffolding, medyo mataas po yun. Ayan. Yan na, ito pong bahay na to, dapat po gusto nila ma'am tsaka nila kuya, kami po ang gagawa, kaya lang nung time na pinapagawa nila, hindi po nila tayo makontak. So yun, naghanap sila ng ibang contractor at yun nga, yung nangyari, hindi po sila naging satisfied dun sa naging gawa ng contractor na gumawa. So marami din po yung problema nitong bahay. 2 times pa lang po yata sila nakauwi dito sa bahay na to. So ayan, sayang hindi po tayo yung nakagawa. Tapos yung palang bahay na to, isa design ni Architect Glad. Ayan, ni Architect Glad din po yung gumawa nito. Tapos yung design na bubong na ilalagay natin, pinagtulungan po namin nung aking panganay na anak, yung nag-aaral na architect. So kami po yung nag-design na dun sa bubong, dun sa project na gagawin natin ngayon. And ito po yung sample na video, maiksing video clip ng project. Ayan, papunta na po tayo dito sa bagong project. Dito lang po ito sa Arayat, malapit lang. Yan, shoutout nga pala kay Boss Marvin the Palitada King. Yan, shoutout Boss Marvin from Nueva Vizcaya yata, kung hindi ako nagkakamali. Yan, shoutout.
nandito na tayo. Ayun po yung bahay. Halos nasa dulo siya. Yun o, shoutout kay Ate Judith saka kay Kuya. Ayun mga boss, ito po yung bahay. Ayun o, si Boss Kevin. Diskarga ng mga scaffolding. Yan, tulad na sabi ko, nung pong gustong pagawa ni ate ito tsaka ni kuya, gusto nila tayo po yung gumawa. Kaya lang nung time na na pinapatayo na niya, hindi niya po tayo makontak. So mayroon siyang nakita ng ibang contractor na gumawa nito. Lalagyan po natin bubong yung pinaka roof deck. Ang ganda niya. Nag-umpisa na po silang magano sa taas, magbaklas. Kailangan natin baklasin yung concrete doon na tinaping or pininis. Kailangan natin magpalitaw ng mga bakal para sa ating i-continue or ay ilalagay ng mga column. Yun po naman sa taas halos sa steel frame po yung gagawin doon. Bubong. Pasokin natin. Ayan na siya. Main door. Ayan. Yung po mga video natin, makikita nyo naman yung mga natapos natin mga proyekto. Yung mga pinto, hindi po ganito yung finish. Tsaka pagkapintura, napakalayo sa ating proyekto. Ito yung hagdanan niya. Sa maliliit po yung wood planks na inilagay. Kung saan siguro lang pa 6 inches. Ayan, tulo. Click. Galing po sa taas yan. Ang mahirap dito itong wood parquet. Ayan. Ito po wood parquet na to, napaka expensive po nito. Ayan, na-damage na. Ayan, umangat na po siya dito. Galing nga sa leak. Dito nagmumula yung leak, pati ceiling. Ceiling niya, sira na rin. Namagana yung mga kahoy. Magana. Bumukol na. Nangyayari po nito, babaklasin to. Tapos i-install ulit, reinstall. Ganda pa naman ng bahay. Kung di ako nagkakamali, nasa 3 years na yata itong bahay na to. Tanungin ko mamaya si Boss Kevin, yung pong caretaker na nagbabantay rito. Laki. Laking bahay. Hanggang na siyang dito. Tara, mga agapan to. Bok-bok. Mga agapan niya. Yung pong structural nito, matibay kasi yung mga bakal na ginamit nila is 20 mm. Ayan yung bagong kasama natin si Tunay mo lagyo, Neng? Anthony. Si Tunay. Si Tunay rin pala, ayan o. Ang laking bakal niya, Neng. Ano eh? Maragul, oh. Ayan o. Mga boss, di 20. Baba ko lang pang bagya, boss. Oo.
Para pagka tinayo natin na ano yun, i-welding natin dyan, tapos bubuhusan pa natin yung tubular. 4x4 yung ano natin dyan, yung poste. Yan, dito 4x4 po na ano na bakal lang gagamitin natin, tubular. Yan dito katulad nun, at least mga 6 inches. So doon natin babaon yung tubular kung saan natin i-welding, tapos bubuhusan natin ng concrete para mas matibay. So dito po tayo ng ano dito, mga bakal dito. May mga poste naman daw po yung mga kanto niyan. Tapos yung tiles nya, marami na rin umangat. Yung tiles nya, ito po pinapatanggal na rin ni ate to, tsaka ni kuya. Tapos re-apply kami ng waterproofing materials dito. Ayan, ito yung kanyang staircase. Ayan. Ito magiging ano pala to, magiging kwarto. Ito para magiging pwede daw gawing ano nila ate tsaka ni kuya, magiging storage or guest room. Ayan, dito sa roof deck. Ang ganda ng view. Ayan po yung view dito, Mount Arayat. Kitang kita, napakalapit na lang. So mas maganda kung bago namin bakalasin to, at least may bubong. Prepare ko muna, tapos i-orderin ko na ng mga materyales. Ito yung topping. So papaltayin po natin yung dating ano dito, yung CHB. Tapos kukuha tayo ng mga dowels niya. Dudugtungan natin. Ito kasi magkakasintada po ito. Tapos magkakapintuan siya rito. So kahit dito magkakasintada siya. Ayan, ano muna. Puro demolition muna ngayon. Demolition. Open space lang naman po ito. Wala naman po siyang partition. Tapos yun nga, talagang roof lang. Doon sa portion na yun yung magiging kwarto doon. Tapos itong pinaka staircase na to, so masasakop na po ng bubong to. Bali yung design ng bubong na to, makikita nyo naman doon sa perspective na ginawa ng aking panganay na anak, si Rain. Yung kasalukuyang nag-aaral po siya ng architect. Ito po yung first na drawing na ginawa niya na i-apply natin or gagawin natin. Ayun, pinagtibagan namin, nilalagay din doon ni Kevin doon sa may kalsada dahil nga medyo maputik, di pa concrete yung road dito. Tapos merong bahay kubo doon, no, napakaganda rin. Ang ginastos daw doon nasa 780,000 daw yung kubo na yun, no? Pag sinapin pala ang flooring niya ito po yung natural na buhos. Ano na ganda ng bahay. Kaya lang may sahod na palanggan. Alas yung mga pintuan niya, oversize 2.4 ang kanyang height. Tulad ng mga design ni architect, halos ganyan po talaga yung size pagka malaki na yung bahay na
ginagawa. Alos hindi siya standard na 2.1, 2.4. Mas maganda siyang tingnan pagka malaking bahay. Ayan. So iwan muna natin sila mga boss. Pupunta muna tayo saglit sa Magalang project. Balikan na lang natin sila dito. Ayan, nandito na po tayo dito sa Magalang project. Ayan na mga boss, nandito naman tayo sa Magalang. Yun po dito. Ito rin po yung ginawa namin last year, tama ba? Tapos nagpa-extend po yung owner dito. Ito yung extension. Ang balak po namin dati dito is ano po yan, parang pinaka-terrace yan. Tapos yung dito sa gilid, lanay. Pero yun po hanggang nag-iba yung plan. Naging yan, room extension na. Tapos nag-extend pa kami ng dirty kitchen dun sa likod. Yan. Tapos pinapalapad ko yung hagdanan dito. Total, one step lang naman. So ginawa ko malapad. Tapos lalagyan po namin ng, ng ilaw sa ilalim. Tulad ng ginagawa natin. Yan siyang ilaw sa kanyang stair. Ano po yung mga pintuan. Ayan o. Babansa na lang to. Ganda. Tapos nilagyan natin lock dyan yung heavy duty. Pang main door. Double lock. Magandang klase. Okay na, yung tubig na. Yung tubig na. Tanggal muna natin yung gripo para hindi sila mahirapan. So ito na rin yung yung kitchen extension, napakaba. So yung tiles niya 60 by 120. Outside. Inahid ang kaya Glumax. Kung ang kaya kaya hindi naman lang Glumax niya, matigit lang eh. Oo. Ayan na, ito na po yung groove na ginawa kahapon. Ayan. Para pakabilis lang. Hindi tulad ng pagka pinapalitada tapos kinugroove. Matagal. Tapos hindi pa ganun ka-perfect. Yung pong yung pong link nung pinag-orderan ko nito nung ginamit namin pang groove. Ilalagay ko po sa description box. Ayan, ang ganda oh. Ayan, red ang napiling kulay ni ate sa kanyang groove. Iba-iba pong size nun. May 12mm, may 10mm, may 22mm, may 25mm. Yun kung hindi ako nagkakamali, 25mm po yung na yan, yung groove na yan. Halos nasa 1 inches or 1 inch. Ano siya? Ganda-ganda na. Ano pagka nakalagay pa yung dito, yung spandrel. Ito po yung spandrel, yung pong bended accessories yung hinihintay ko. Hindi pa natapos. Lalagyan din natin ng ilaw to para maganda siya. Okay na. Ito yung mga doon na. Ayos na. Gamitan din. Atad na lemon. Ayan.
para na siyang para na rin siyang concrete ngayon. Kung mapapansin nyo, parang beam na malaki. Ano lang po yan, false beam, dayang beam. Saka dito ang posing, diretso lang natin ceiling doon. Medyo pangit siyang tingnan. Tapos ngayon, napakaganda niya, lalo na pagka nalagay pa yung ilaw niya dito. So yayamanin. Yun, pahinga muna sila. Tayo, balik na tayo sa sa Arayat, Kichawin. Ayan, nandito na tayo. Ayan, wow. Ayan. Ayan, sa mga basta maganda tong nakikita ko dito sa bahay. Napakalaki po ng kanyang mga bakal na ginamit nila. Nasa 20 mm 6. So dito po natin i-mount yung magiging column natin na steel 4x4. Ano tayong weldingan. Yun, wala dan. Wala pala ito, boss. 10 mm lang to. Palabasin mo yan dyan. Pagto kaya namin, boss. Basta meron tayong welding na bakal dyan. Dito okay na rin dito. Ayan. Kenny, ba natin yung bakal Kenny niya? Kenny, ini poste ini na. Ayun yun, ayun o. Kenny, tinya Kenny na. Puro muna demolition. Sa biglang bumamayang panahon. Meron po tayong bakal na makakapitan. Ito. Kini mo latin mo bakal kini, 12 niya mo. 12 na lang dito. Napakalang Bumubo na dahil nga po sa laging nababasa dahil sa leak. Ayan, napakalaking bahay. Tara, break tayo muna. Ayan, may tumutulo. Ayan dyan. Sira na po yung mga
Ang dami. Ganda nito, infinity light. Oh. Infinity light. Yan nga natin. Ayan oh. Wow, RGB. RGB yung kanyang ano, strip light. Ayun, liwanag. Single color lang siya. Warm white. Ito po yung kitchen niya. Nook. Diba? Tapos meron siyang dirty kitchen dito. Yun. Aluminum kitchen cabinet. Granite. Granite. Wow. Ganda nito kanya faucet kasi manig. Ayan, manig po ito. Ganda ng dining table. Teka. Teka wood daw to. Teka. Saka yung mga naniyate. Saka itong mga sopa niya dito sa living. Ay ceiling. So ayan mga boss, alis na po tayo. Para maka-order na rin ako ng materials na gagamitin natin dito. Let's go.